Kamusta po kayo? Another day, another tea with tea of Nipuri. I hope okay lang po kayo, no? And kanina maganda yung usapan namin ni Yusakam. And tulad ng dati, nakauna sandali lang tong peg ko. Nasa isang mall po tayo bago pumunta sa isa namang meeting. Sa tindi talaga ng traffic, kailangan mo mag-adjust sa mga pupuntahan mo. Kasi kahit anong time management ang gawin mo, kahit anong gawin, galing natin sa time management. Dahil sa traffic, bukod sa baha, problema natin ito sa Metro Manila na lalong nakakaapekto sa ating ekonomiya. Anyway, bigyan daan natin yung yung issue ng mga sabungero. Habang binablog ko ito, nasampahan na ng kaso si Naatong Ang, si Gretchen Barreto at 60 others. Ang nagsampa ng kaso sa kanila yung mga kaanak ng missing sabongeros. Bukod kay Ang, bukod kay Gretchen and 60 others, alam ko kinasuhan din si dating National Capital Region Police Office Chief, retired General Jonel Estomo, na tinanggi niya rin tinanggi niya rin, pareho sila ni Atong Ang and Gretchen Barreto, na tinanggi nila yung mga akusasyon laban sa kanila. Pero dahil nasa korte na to, tingnan natin kung paano nila ito sasagutin ng legal, at yun naman talaga ang tamang forum, yung husgado, para malaman kung guilty ba sila o hindi. Kaya lang, napilitan tayo mag-vlog uli ngayon kasi maugong yung usap-usapan na nagkakaarigluhan na raw dun sa issue nung sabongeros. Ang tanong nila, bakit nga ba utay-utay yung paglalabas ng iba pang pangalan, yung iba pang mga kapwa-akusado nila Atong ang na bakit hindi pangalan ng street, hindi sila pangalanan ng buong buo, dahil ba nag-aantay sila ng areglo o paraan ito ng gobyerno para alam mo yung ma-stress yung mga iba pang akusado na alam nila na posible silang makasuhan, na posible silang lumapit sa pulisya at mag-offer, voluntaryong sumuko at mag-offer ng kanilang impormasyon o kanilang nalalaman patungkol dito sa kaso ng mga sabongero. O kamakailan tinanggal din bilang CIDG Director si Brigadier General Romy Macapas, at pinalitan siya ni Brigadier General Christopher Abrano. Kahit may nagsasabi na di umano, sinuhulan daw si General Macapas ng 1 billion pesos. May mga ganung kwento para upuan ng kaso ng mga sabongero. Wala namang naniniwala sa ganitong akusasyon laban kay General Macapas, dahil marami ang nagsasabi na si General Macapas bilang opisyal ng pulisya ay isang tapat, uwaran, magaling at magiting na opisyal ng pambansang pulisya. Ito pang personal na katunayan, si General Macapas pa nga yung personal na nagpahuli dun sa dalawang kapatid pa ng whistleblower na si Julie Patidongan, alias Dondon o alias Totoy. And tong dalawang kapatid na to, nagulat ang ilang pulisya kasi bakit daw hindi ito dineklara ni alias Totoy. Samantalang may sinabi naman ng ang DOJ na alam daw nila ito. At ngayong nahuli na yung dalawang kapatid ni alias Totoy, malaking tulong daw ito. Malaking tulong para maging dagdag na testigo at magbigay diin para matuluyan ng kaso ang gambling tycoon na si Atong Ang. And ang nagtataka lang talaga lahat, bakit ba talaga alias Dondon unti-unti, o bakit hindi mo pa pinapangalanan yung ibang mga akusado? And ganito ang nangyari ganito ang nangyari dun sa kaso sa pork barrel scam, kung saan unti-unti rin numipis yung pangalan ng mga taong sangkot doon, at kabilang nga ron sa nasangkot doon ng isang Marcos Jr. sa issue ng pork barrel. Anyway, and tulad ng sabi ko, paraan ba ito para makadiskarte ng pera, makadiskarte ng suhol o areglo, o paraan ito ng gobyerno para naman malaman o mapilitan yung iba pang akusado na voluntaryong sumuko at magbigay ng kanilang sariling impormasyon bilang dagdag na testigo ng gobyerno laban sa grupo ni Atong Ang. Anyway, pansamantala,
Ito po ang inyong likod, ang Tiop ni Puri na nag-iiwan ng pansamantalang paalam, sayonara at adios mga amigos. Thank you Lord, mag-ingat po lahat. Thank you Lord, thank you.